Hi guys, nandito naman tayo. Good morning, good evening, good afternoon. Lumakat na siya, nag-play na siya ng Scrabble. Pwede na nakakanap kasi wala sa dito. Tandaan nyo kung nandito mga pasyente nyo, situit nyo naga-moral at mata nyo. Kasi magkakalit sila. Sabi niya, nagpipay ako ng every per hour tapos kayong natutulog. Hindi tama yun. Nilinisan ko, nag-laundry ako, naglinis ako ng plate nila, nag-wash ako ng dishes. Di, amo na. Di pwede ka nakanapay ang anong katnap na. Tingnan nyo ang ako ng micro-beading. Ang ganda ang result, di ba tayo? Wow! Hindi ba? Ang gandang tingnan. Ang muning buhay namin. Minsan malungkot, minsan ano. Alam niyo, kung caregiver ka sa ibang bansa, lahat gagawin mo na maging strong. Kasi marami kang mga encounter, challenge in life, ang journey mo, ang chapters ang life mo. Isa sa mga chapter mo sa life mo pagbunta mo ng abroad. Ano ka ng tawag nila, depende kung lucky ka sa imo work, depende kung lucky ka sa environment. Maraming mangyayari sa buhay natin kung sisipin din natin sa ating isipan, no? Kasi, kung hindi ka strong, kung very weak ka, may tendency, parang maloka ka. Meron akong kaibigan umuwi na Pilipinas na ka-citizen na siya. Alam mo, hindi, dalawa na gani ngayon eh. Meron akong kaibigan na magandang yung trabaho niya. Hanggang ngayon, buhay pa ang dalawang couple yun. Pero nakatrabaho siya ng almost 25 years. Pero guys, ka-Alzheimer siya, umuwi siya ng Pilipinas. Binilhan niya pa ako ng ng dalawang comforter noon. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa. Pero hindi ko tingala ko, na-notice ko, I call her several times, hindi ito masagot. Kasi nandoon pala na siya sa Pilipinas. Mayroon na siyang diferensya. And I have a friend na citizen siya. Di ba talaga alam ang buhay natin sa mundo to? Umuwi siya may mental problem siya. Kasi alam niyo, tandaan niyo sa buhay niyo, mahirap. Kaso lang ginaano lang ng mga kababayan natin, included me. Ginatry ko ang best ko nga parang mag-move on, mayroon tayong may outlet, tawag nila. Kilala natin ang outlet. Hindi pwede na sa isang tao, dalawang tao magbigay sa yung stress. You need to avoid stress sa life natin. Kasi mahirap. Solbin mo ang problem ng ibang tao. Tapos hindi man na-appreciate. Alam mo guys, every little things na binigyan ka ng kaibigan mo, ng pamilya mo, ng ano mo, i-appreciate nyo yan. Kasi hindi lahat na tao binibigyan. Hindi lahat na tao may blessing. Hindi lahat na tao magandang buhay. Hindi lahat na tao magandang pamilya. Hindi lahat na tao maganda ang situation or condition. Marami mga bagay hindi natin kung sabaga sa gina-question natin, pero hindi natin ma-question. Kasi nandyan na yun. Kag hindi natin alam kung anong ibigay sa atin. Magandang buhay ba? Magulong buhay ba? O ano ba? Lahat tayo iba-ibang question sa life. Pero ako naniwala ako, magawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. Magawa lang tayo ng positive thought. Magawa lang tayo magandang halimbawa. Magawa lang tayo ng makatulong. Alam niyo tayo dito mga Pilipino, kasi ito international, ang Amerika international culture ang nagapunta dito. International ang mga katawan na pumunta dito. We need to be smart, kag tayo ba? Among tawag nila, magtulong-tulungan tayo sa Tagalog.
we need to help each other to give legacy or give trademark kag give mindset mo nga i-give mo nga good ang feedback sa aton nga good feedback sa aton dito nga ang country na nga ganito, ang culture natin ganito. Magandang bang halimbawa tayo na iset example ta nga bigyan natin ng unity, mag-unite tayong mga Pilipino here and wherever you go nga country ka mong mag-unite tayong magtulong-tulungan ba. Please, stop na natin ang crab mentality. Kag stop na natin magsira sa kapwa ta. Ikaw ha, isang tao lang, marami ako nagigigil ako kasi siyempre I always protect kung sino ang right. Hindi ko basta-basta lang one-sided. Ako, hindi pwede. Ining tao, pag start ng ano ko to sa kanya, marami talaga siyang sinisira ng mga Ilonggo ba. Mga Pinoy, hindi man Ilonggo, iban hindi man Ilonggo. Mga taong Pinoy nga Pilipino natin na sinisiraan niya na parang mag-aaway-away. Parang parang kung ganyan-ganyan, so parang happy sa life niya na parang bida nga hindi man kasarang, parang pretender nga hindi man kasarang, di ba? Parang it doesn't mean may mga bagay ka nga matalino ka sa ibang way. Pero sa itong way, hindi ka matalino. Parang kagi talaga, parang kung sabaga hindi magandang halimbawa na kukontrahin mong sarili mong Pinoy. Ganun ba? Tapos hindi halimbawa na wala kang ebidensya, tumapatak ang mong salita mo. Tingnan mo, itong tao ginasisiraan to, nakilala yung taong to, hindi pala yung kilala. Hindi ba? Hindi maganda. Bakit siraan mo na siya na wala ka man prove nga siya yun? Kasi dito, marami to. Tandaan mo watch out sa iyo, tandaan mo marami mga pariyo-pariyong pangalan. Tingnan mo naman ang kaibigan ko na pangalan, Rose, 6. Baka iba yung tao yun. Pariyo lang silang pangalan, pero tinichismis mo na sa ibang tao na yun. Tandaan mo, watch your mouth. Why? Pwede ka magpaila ng libel. Mag-aaway ang partner dahil sa imong sinisira mo siya na hindi pala siya yun. Hindi ka pwede maging halimbawa. Bago ka magsira ng kapwa mo, situit mong natama ka, na kaya mo ilaban ang sarili mo. Gets? Hindi ka nga pwede maging halimbawa. Alam mo, kahit ano mo ka, tawag nila yun, maldita, maawa ka sa isipin mo, ay kapwa ko yun, Pinoy. Saan ka nakakita na for how many years na bagong-bago mo dito, marami ka ng kontra mga Pinoy, ha? Pinoy ang ginakalaban mo. Hindi ka naawa sa sarili mong Pinoy na kinalaban mo, na ikaw pala sa lahat. Kung i-trace mo, kag i-analyze ang ginagawa mo, ikaw talagang may mali sa lahat. Pero ka, very defensive ka, the way nga mali ka. Diyos ko, my God. Tingnan mo, happy ka nga nag-aaway ang mga kaibigan mo, mga kaibigan mo, na kaibigan mo din. Happy ka. Ako hindi ko happy. 100% I'm not happy. Nga tayo nag-aaway, magsisiraan, hindi ko happy. Kasi wala ka sang peace of mind, ka harmony in life. We're doing your fellow Filipino to make kung sa mga Ilonggo, halit. Dinhalitan mo, sinisira mong image ng Pinoy.
instead nga i-build up mong Pinoy nga amo ning aton culture.